Kaagad ipinaayos ni Nuli ang lagayan ng nakuha niyang tandang. Gawa ng nais niyang makapagpalabas dito ng marami upang subukan ang bago niyang linyada. Lumipas ang maghapon. Puno ng kagalakan at saya ang puso ni Nuli bilang isang sabongero. Hanggang sa dumating ang kaarawan ng isa niyang tauhan sa nagngangalang Nardo. Upang mapasaya niya ang kaarawan nito, lihim siyang nagsasagawa ng plano para ipaghanda ito. Pero ang kaarawan ng tauhan niyang yon, gawin niyang ingrande. Dahil nais kasi niyang imbitahin yung mga kamag-anak ng mga magulang niya at kasama na doon yung malalapit nilang mga kadugo, yung nanlalait sa kanya noon. Siyempre, hindi niya ito padaluhin para sumbatan kundi saluhan sila sa kanilang kasayahan. Naisip rin kasi ni Nuli noon kung ano kaya kung hindi sila minaliit ng kamag-anak nila noon. Magsusumikap kaya siya para umunlad ang buhay niya. Imposible, di ba? O posible? Pero habang paparating ang mga araw ng kaarawan ng tauhan niya, naisip niya noong, ano kaya kung hihingi siya ng permiso sa pinunong baryo upang magtatag ng pasabong sa kanilang lugar? Nang maisip niya yon, agad naman siyang tumungo sa baryo at kasama niya noon sila Danilo. Pero sa pagdating nila sa bahay ng pinuno, hindi sila pinayagang magsaad ng pasabong. Gawa ng ang kapatid mismo ng pinuno ay kaarawan din ng karawan ng tauhan niya. Bali magkasabay sila. Kanuli, gusto sana kitang paunlakan sa gusto mo, subalit nagtakda na ang kapatid kong dito sa baryo natin magtatag ng pasabong. Kung nais niyong magsabong, hindi dumayo na lang kayo rito. Tutal malapit lang naman ang bahay niyo dito sa ating baryo. Maraming darating na taga-ibang lugar ang dadayo dito. Sagot ng pinunong barangay. Nang marinig ito ni Nuli, imbis magalit siya, ay bagkus ay nagpapasalamat pa siya. Dahil kahit hindi mismo sa bahay niya magaganap ang labanan, mismo pa rin sa baryo nila. Matapos nilang makausap ang pinunong barangay, agad din naman silang umalis pabalik sa kanilang bahay. Dahil bukas na ang karawan ng tauhan niya, maigi na silang naghahanda kagaya ng kagamitan nilang karne sa pagluluto. Kinabukasan, gulat naman ang tauhan niyang si Nardo kung bakit maraming ipinaluto si Nuli ng mismong araw na yon. Kanuli, bakit nga pala maraming tao ngayon? Tapos, marami ho kayong pinapalutong pagkain? Ikakasal ho ba kayo? Tanong ng tauhan niya. Nang marinig ito ni Nuli, namula naman siya dahil sa gulat dito. Ha? Hindi. Itong tao talaga na to. Sagot niya. Kaya't minabuti niyang ibunyag na lang dito ang lahat upang wala ng patumpik-tumpik pa. Nardo, di ba kaarawan mo ngayon? Bakit hindi ka muna lumiban sa trabaho mo? Paunla ka naman kita kung sakaling uwi ka muna sa bahay niyo. Wika ni Nuli dito. Ang sagot naman nito sa kanya. Kaarawan nga niya ng araw na yon. Iwala rin naman daw saysay gawa ng wala siyang mga magulang. Kung hindi nyo na itatanong, bata pa itong si Nardo. Naghiwalay na yung mga magulang niya at iniwan siya sa kanyang lola.
nang marinig ito ni Nuli. Kahit hindi siya ang nasa kalagayan nito, naawa din naman siya. Sa totoo niya, Nardo, para sa'yo talaga ang handaang to. Dahil nung itinayo ko tong farm na to, nandito ka na sa akin. Hanggang sa nagtagumpay tayo. Wika ni Nuli. Nang malaman ito ng tauhan niya, halos napahagulgol lang naman yon sa iyak dahil sa emosyon nitong nararamdaman. Gawa ng hindi kasi nito inaasahan na ang handaang yon ay para pala sa kanya. Dahil mahilig din ito sa mga manok panabong, pinapapili niya ito ng gusto nitong linyada na sa kanyang manukan. Dahil sa ibinigay ni Nuli, abot langit naman ang tuwa nito. Marami-rami sila noong nilulutong mga pagkain. Gawa ng inaasahan ni Nuli na darating ang partidos ng mga magulang niya, na galing pa sa iba't ibang lupalop ng Negros. At alam din niyang maraming mga antingerong mga sabungero ang susulpot sa lugar upang lubaban ng tigbakay. Ilang oras pa ang makalipas, nasipat na nga nila ang pagsidatingan ng mga bisita sa bahay nila Nuli. Marami din noong mga sabungerong nagpunta sa kanilang bahay upang makikikain sa handaan. At pagkatapos, pupunta sa mismong tapat ng farm nila Nuli kung saan ang pasabong. Sa parting probinsya kasi, iba ang ugali ng mga tao dahil kahit hindi mo kadugo ang napadpad sa bahay basta marami pang mapanglaman dyan ay walang pinipili. Dahil sa mga bisitang dumarating, labis naman ang tuwang nararamdaman ng mga magulang ni Nuli at kapatid. Pero bukod dito, magamat puno ng kasayahan ang bahay nila Nuli, ang dalawang ermitanyo naman, maiging nagbabantay upang walang mga manlalason ang mapasama sa mga bisita. Kadalasan kasi sa ganitong handaan, dito sa probinsya, hindi maiwasan ang pagsulputan ng mga manlalason. Dati yun hindi ngayon. Makalipas ang mga oras, halos nawala na ang ibang mga taong napadapo sa kanilang bahay dahil nagsisipuntahan na ang mga ito sa sabungan at doon sa paligahan ng basketbulan. At ang natira na lang, yung mga kamag-anak nila. Dahil nauna na sa sabungan ang dalawang ermitanyo at ang buong pangkat nila, pinili na lang nilang sundan ni Danilo ang mga yon. Mati kasi, mahilig ang dalawang matanda na yun sa tuba. At nagkataong maraming tuba sa baryo ding yon. Danilo, ano kaya kung susundan natin sila? Wika ni Nuli kay Danilo. Ikaw ang bahala. Andun lang naman sila Hindi pumunta na rin tayo. Sagot naman ni Danilo sa kanya. Makalipas ang mga minuto, naglalakad na nga silang dalawa, dala-dala ang dalawang tandang. Wala silang balak na lumaban noon dahil halos kababaryo lang nila ang naroroon. Pero naisip ni Nuli na yung sinabi ng pinunong baryo na maraming dadayo sa kanilang lugar. Para kung may gustong lalaban sa kanila, pataran niya yon. Pagdating nila sa baryo, agara naman niyang nasipat sa bungad ng sabungan ang dalawang matandang nag-iinuman. Paglapit niya dito, nagwika lang naman siya ng, "Manong, nasaan sila Lando?" Bungad niya dito. "Oh, Nole, halika dito. Nandun sa loob yung mga bata mo."
Kaya pinili naming dito na lang sa bungad mag-inuman upang sa gayon madali mo lang kaming mahanap. Teka, mukhang kakasayata kayo ngayon ano? Sagot nito sa kanya. Wala lang yan, Manong. Pero gusto kong si Nalando na ang magtatari dyan. Para naman maranasan nilang magbitaw sa ruweda. Sagot naman niya dito. O siya, hanapin nyo na ang mga kasama nyo sa loob upang sabay-sabay na tayong tumagay. O nga pala, si Nardo, kasama nila sa loob. Wika nito. Nang marinig nilang dalawa ni Danilo ang sinabi nito, agad naman nilang hinanap ang mga kasama nila sa loob. At ilang minuto pa ang makalipas, nakabalik na rin naman sila sa kiniroroonan nila Manong Duming. Kasama ang mga kaibigan niya. Pagsilay nila sa harapan ng dalawang matanda, nasipat naman nila roon ang dalawang galo ng tuba. Kaya't napasabi na lang dito si Danilo ng, "Nako, mapapalaban na naman tayo dito." Hayaan nyo na. Minsan lang naman sa atin to. Halina kayo upang makapag-umpisa na tayo. Muling sagot ng matanda. Habang nakapaikot sila sa isang misang pinag-iinuman, naging masaya naman ang kanilang pagtipon-tipon. Puro tawanan lang sila noon at biruan na para bang walang nahalo sa kanilang grupo na mga bunggaitan. Makalipas pa ang 2 oras, halos lasing na ang iba nilang mga kasama. Kaya't upang mawala na ang tama ng tuba, minabuti nilang itigil na muna pansamantala ang inuman. Maliban lang sa 2 ermitanyo na hayok sa tuba. Sa ilang oras nilang kwentuhan, bigla namang natalakay nila Noli ang kwento sa yumaon niyang lolo. Ang tanong niya sa ermitanyo kung anong oring antingero ang lolo niya at saan iniwan ito ang mga gamit nito. Sa tamang oras, Noli, ikwento ko sa iyo ang sekreto ng lolo mo. O siya, wala ba kayong balak na lumapit sa sabungan? Para naman mawala ng konti yung sumapi sa utak nyo. Wika naman nito habang sinasabayan ng pagtawa. Hindi lang naman yun pinansin ni Noli. Gawa ng hilong-hilo na talaga siya. Habang nagkwentuhan sila at nag-inuman, bigla namang nasipat nila ang pagsulpot ng isang taong minsan na nilang nakasama sa digmaan. Pagpakita nito sa kanila, nakangiti lang naman itong umupo sa kanilang tapat at nagwika ng, "Pwede bang sumali dyan sa inuman nyo?" Manong Maro? Gulat na wika ni Noli. Maro, teka, papanong buhay ka? Reaksyon naman ng ermitanyo habang yumakap dito. Buhay ka pa pala. Ba't naman hindi ka nagpakita sa amin kaagad? Muling wika ng ermitanyo. Si Maro noon, habang inalid-aliran siya ng 4 panay lang naman ang pagngisi nito. Panay ang pagtatanong nila dito kung paano yun nakakaligtas sa mga kamay ni Waring nung nadukot nila ito. Doon na nagkwento itong si Maro. Ayon dito, nung kasalukuyan siyang hawak ng grupo nila Waring at pinapahirapan, may kakaiba siyang naramdaman sa buong pangkat ni Waring habang nakagapos daw siya sa isang kubo. Nakarinig siya ng tunog na kasing bangis ng isang buhawing lumapag sa sahig ng kagubatan
At nang pagbagsak ng buhawing yun sa lupa, takang-taka daw siya. Nang sabay-sabay pinupuluputan ng mga gintong baging ang buong pangkat ni Waring. At mabilisan din yung hinatak sa hindi niya mapaliwanag na pangyayari. At dahil daw sa pagkawala ng mga nilalang nagbabantay sa kanya, pagkakataon naman daw yun sa kanya na siya'y tumakas sa lugar. Sa takot na baka siya ay mahigop din sa mahiwagang buhawi. Ang hinala rin daw niya sa pangkat nila Noli, tuluyan ding nahigop sa dambuhalang kumunoy. Nang makatakas daw siya sa pagkakagapos, kumaripas siya ng takbo papalayo sa gubat. Dahil sa may mga sugat siyang malalim, naghanap siya ng mga babaylan sa karatig bundok at doon tumira ng halos 3 taon. Gawa ng nung tuluyan din siyang gumaling, isinama siya ng mga babaylan upang maging kaanib din sa mga nangangabayong mandirigma ng grupo na malalakas na antingero. Ngunit sa pagbagtas niya sa daan paparating sa baryo nila Noli, nakita naman sila nito sa isang lugar na may nagkakasayahan. At yun ay kinaroroonan ng pangkat ni Noli ng araw na yon. Mabuti naman Manong Maro, dahil nakaligtas ho kayo. Wika ni Noli. Masaya ako dahil nagawa mo ring matakasan ang pangkat na yon. O siya, tumagay tayo para sa pagdiriwang ng kalayaan mo at sa muli nating pagkikita. Sagot naman ni Manong Duming. At nang mga oras na yon, unting-unti nang nagkwento ang ermitanyo tungkol din sa kanilang pagpunta sa mundo ng mga engkanto. Habang kinikwento nila ang kanilang karanasan sa lugar ng mga engkanto, halos mapaiyak lang naman ang taong nagngangalang Maro dahil sa mga dinanas ng kanilang grupo. Hanggang sa dumating ang ama ni Noli sa kanilang iniinuman, kasama ang nakakatanda nitong kapatid na isang mananabong din kagaya ni Noli, at tiyuhin niya ito. Tay, Tiyo Samuel, mabuti naman dumating kayo ng mas maaga dahil maraming kasayahan ngayon dito sa baryo. Wika ni Noli sa ama niya at tiyuhin. Kaya pala wala ng tao sa bahay niyo. Andito lang pala kayo lahat. Wika naman ng kanyang tiyuhing si Samuel. Maupo kayo, Samuel. Siguro naman, nagmamana itong pamangkin mo. Pariha kayo ng hilig eh. Wika ni Manong Duming sa tiyuhin niyang si Samuel. Parang ganun na nga Manong, pero naiba siya dahil ginamit niya ang utak sa ganong larangan. Sagot naman ang tiyuhin niya. Hanggang sa nagsalita ang nagngangalang Maro patungkol sa kanyang pagtira sa mga manggagamot at albularyo. Alam mo, Duming, sa pagpunta ko sa baryong yon, nakatagpo ko doon ang kabarkada mong sa bungero dati. Hinahanap ka nga nun eh. Wika naman ni Manong Maro. Sinong barkada doon? Si Sanoy baka mo? Sagot ni Manong Duming. O Duming, sino pa ba? Yun lang naman ang nakaligtas sa lahat ng mga barkada mong yumao dahil sa barang. Sagot ni Mang Maro. Subalit biglang napasingit dito ang tiyuhin ni Noli na si Samuel. Nang marinig nito ang pangalang Sanoy. Sanoy baka mo, Manong? Sandali lang. Parang pamilyar ang pangalan na yan, Manoy Duming.
Kailan nga ba? Ilang taon ang nakaraan. 10 sa mga kaibigan kong sabungirong umuwi sa aming lugar, nawala ng mga dalang tandang. At tinanong ko sila kung bakit ni isa sa kanila wala nang dalang may mga panlaban. Samantalang 9 silang umalis noon para dumayo ng sabong. Ay isa na lang sa kanila ang may daladalang panlabang umuwi. At ang sabi, inubos ng isang sabungirong nagngangalang Sanoy ang kanilang mga panlaban. At yang pangalang Sanoy na yon, may kasama umanong isang matandang nakatira sa baryo Uringaw nang siyang hindi namin matukoy. Wika ng tiyuhin ni Nuli na nagngangalang Samuel. Nang marinig ni Nuli ang baryo Uringaw, tumindig naman ang mga balahibo niya sa katawan. Gawa ng minsan na yung nabanggit sa kanya ng ermitanyo at ang lugar na yon na naglalaho sa tuwing masisikata ng araw. Gawa ng puro mga sungaw ang nakatira doon. Hanggang ngayon, buhay pa pala ang kababatang kong yon. Alam mo Samuel, siyempre, hindi yan alam nitong pamangkin mo Samuel. Alam mo Noli, maraming katuwang na bagay sa aming kabataan ng lulo mo Noli. Alam yan nitong ama mo. Paano? Magkwento pa ba ako? Wika naman ni Manong Duming. Ang kanyang ama naman, napangiti lang naman itong nakatitig sa kanila. Upang hindi mailang ang ermitanyong magkwento, pinili ng ama ni Nuli na mauna sa palarong balibol upang manood dito. Nang sinuli na lang at ang tiyuhin niyang si Samuel ang natira, doon na itinuloy ng ermitanyo ang kwento nito. Hindi ko na naalala ang insaktong taon. Nakilala ng lolo mo ang pundasyon ng kaibigan naming si Sanoy. Noon na puro mabagsik na antingero. Kaya lang, ginamit ng nagngangalang Sanoy ang lihim niyang karunungan sa lahat ng aspetong kalokohan. Dahil purong kaliwa ang lahat na aral ng lolo mo, iniwasan niya ang nagngangalang Sanoy na makalaban sa lahat ng sabungan. Dahil iba ang utak sa taong si Sanoy, maski mga kasama niya at mga kaibigan ay tinutuklaw niya. Sa madaling salita, wala siyang pinipiling makalaban. Natigil lang ang aming pagkikita noong nagpasya akong tumira sa bundok ng ilang mga taon. Pero dahil matalik kong kaibigan ang lolo mo Noli, hindi niya basta-bastang magalaw ang lolo mo. Ngayon ko lang muling nakuha ang impormasyon ni Sanoy. Ngunit paniguradong, sa ngayon, kaanib na siya ng mga sungaw. At yung sinasabi mo Samuel na matandang palaging kasama nito, alam kong isa yung sungaw na pinuno. Paliwanag ni Manong Duming. Nang marinig ito ni Nuli at itong si Danilo, maging ang tiyuhin niya, halos hindi sila makapaniwala sa kanilang mga nalaman. Hindi niya noon lubos akalain na ang kwentong sinabi ni Manong Duming ay pinapakita lang nito kung gaano kalakas ang tangan sa nagngangalang Sanoy kumpara sa kanyang mga tangan. Dahil sa mga narinig ni Nuli, ninais din niyang masilayan ang baryo Uringaw upang makita ang baryo ng mga sungaw. Sa paglipas ng oras ng kanilang inuman, marami pang kwento ang narinig ni Nuli patungkol sa kanilang lahi.
kung bakit tanging lahi lang nila ang lapitin ng mga mutya at gamit sa mga kalikasan. At lalo na sa buhay ng kanyang lolo doon sa kabataan nito. At ang ikinagulat pa ni Nuli sa salaysay ng kanyang maestro nang sabihin nitong kahit anong uri na mutya agimat ang wala ng buhay, kaya niya yung buhayin sa walang kahirap-hirap. Pero ang makakaya lang na gumawa ng mga ganon, tanging kapariha lang niya ng antas na isa ding mga ermitanyo. Sa pagtagal nila sa inuman, tanging siya na lang at si Danilo, Mang Carpio, ang nakaupo sa kinaroroonan ng mga ito, gawa ng pinili ng mga kasama nila na tumungo sa kasayahang sabong. Mang Carpio, Manong Duming, tumungo na muna kami sa patadahan. Baka kasi inilaban nila Lando sa bibi yung mga tandang namin. Mahirap na. Wika ni Nuling may halong pagbibiro. Walang problema, Noli. Sabihin niyo lang kapag may gusto kayong sabihin sa amin. Sagot naman ng maestro niya. Matapos nun, pasuray-suray naman silang dalawa ni Danilong naglalakad habang nakaakbay sa mga balikat. Ngunit sa pagdating nila sa kumpulan ng mga taong mananabong, may naamoy siyang kakaiba sa hangin. Kaya't sumingot-singot siya sa paligid kung saan galing ang masamong amoy, pero hindi niya matukoy kung saan yun ang galing. Paglingon niya kay Danilo, ang akala niya siya lang ang nakaramdam, ngunit maging si Danilo pala ay ganon din ang reaksyon. Nuli, sari-saring dumalo ang bisita dito. Wika ni Danilo sa kanya. Pero alam ni Nuli na bukod sa maraming antingero sa paligid, may mga aswang ding nakikihalubilo doon sa sabungan na pilit nagpapanggap na normal na mga tao. Ilang sandali pa, nasipat nila ang isang antingerong sabungerong lumapit din sa kapwa niya antingero. At upang marinig ang pinag-usapan ng grupo, pasimple naman silang dalawang lumapit dito. Sa patuloy nilang pakikinig doon nila narinig sa dalawang grupo na naghahamonan ito sa isa't isa. Rinig na rinig pa nila ang sinabi ng isa ng, "Huwag kang pakakampante. Baka malakas lang ang loob mo dahil gamit sa kanan niyang hawak mo. Ngunit baka sa harap mo mismo, tunawin ko yung lahat na nakakabit sa katawan mo." Wika ng isang lalaki na sa pagkakaalam nila Nuli, isa yung malakas na mambabarang. Ilang saglit pa, doon narinig nilang dalawa ang pamamaraan ng duwelo ng dalawa na kanilang pagtutusan. Ayon dito, dadaanin nila sa labanan ng dalawang tandang ang espiritual na labanan. Ilang saglit pa, tuluyan ang nagwalay ang dalawang nilalang. Sa bawat sultadang dumaan, maigi nilang pinagmasdan ang taong pumasok sa loob. Gawa ng inaabangan nila ang pagtutuos ng dalawa. At ilang sandali pa, nakita na nga nila ang dalawang maglalaban na pumasok sa loob ng ruweda. Pagsipat nila Noli dito, nakita nilang napuno ng aura ang bawat wangis ng dalawang panig
Ngunit pinapabayaan lang nila ito dahil alam nilang bago pumasok ang mga yon sa loob, nagkarga na yon ng mga dasal sa katawan at sa tandang nitong gagamitin. At naniniwala silang dalawa na kung kaninong tandang ang matatalo doon sa labanan na yon, matik, lalabas ang may-ari nitong basag ang mutya at agimat nito. Siyempre, tatablan din siya sa mga barang ng kalaban. Yun nga, pinagharap ng sentensyador ang dalawang maglalaban habang wala itong kaalam-alam sa alitan ng dalawa. Pagbitaw ng mga manok sa lupa, parihong nakikiramdam yun habang kitang-kita nilang dalawa ang bagsik ng tanga ng kalabang mambabarang. Ilang saglit pa, konting-kunti na lang, magsalpukan na yung dalawang tandang nang biglang pumito yung antingero sa kanyang mga daliri at naglikhayo ng tunog. Pagtunog ng pitong yon, kaagad sumugod ang pambato nito sa mambabarang. Halos hindi makailag noon ang kalaban dahil paglapit pa lang nito, agad nitong niratrat ang kalaban ng solidong mga palo. At inaasahan na nga ng mga tao, matapos ang pagsugod na yon, matatalo na ang kabilang panig. Subalit, biglang nagulat ang lahat nang nakatayo pa rin ng tuwid ang pambato ng kalaban, na para bang hindi yun natamaan ng ganong atake. Nang makita yun ng mambabarang, humahalakhak lang naman yun ng nakakalukong pagtawa. Sa pagtigil ng bunuan ng dalawang tandang, napuno ng sigawan ang buong paligid ng sabungan. Nang biglang, natumba na lang ang pambato ng antingero, habang may lumabas na dugo sa dibdib nito. Yung antingero noong nakatayo, sa tingin nila, namutla yon habang hinihingal. At alam nila ni Nuli na nagawang mabasag ng mambabarang ang tanga nito, kaya yun nang hihina. Sa paglabas ng mambabarang, sinundan ito ng tingin nilang dalawa. At ilang saglit pang pagsunod nila dito nila nakumpirmang marami pala itong mga kasama sa labas. Nakauri din ng lalaking yon. Tama kayo nang narinig. Hindi lang yun nag-iisa, kaya't pinili na muna nilang tumambay sa isang tindahan habang pinakiramdaman ang grupo. So mga kaermitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento. Dahil may isisingit tayo. Dahil mukhang nakalimutan nyo na yata yung isa nating kwento. Yung ang tulong ng ermitanyo, mutya ng agila. Isisingit natin dito para maalala nyo ang episode. Direkta, talon tayo sa part 5. Hindi nyo to napakinggan promise. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Inar. Taong 1956. Mautalinis, Negros Oriental. Pagkakinabukasan, habang tulog na tulog pa rin si Inar, laking gulat ng kanyang ama nang makita nito ang halos 6 na bihag na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Nak, saan galing tong mga to? Yun na, kakasama mo yan sa mga barkada mo.
Kapag may maghahanap dito sa ating baryo na may nawawala ng mga alaga, makakatikim ka sa akin. Tandaan mo yan. Wika ng itay niya habang galit na galit ito. Nang marinig ito ni Inar, bumango naman siya sa kanyang hinihigaan. Hindi po yan galing sa masama, tay. Oo nga pala, hindi ko nasabi sa inyo na lumaban kami nila Masoy at Bandoy sa sabungan. Sakto naman eh. Sinuwerte kami. Hindi may pangulam na tayo ng ilang araw. Sagot ni Inar sa kanyang itay. Ibig mong sabihin, sa'yo yan lahat? Wika nito. Matapos nilang mag-usap, dali-dali niyang tinungo ang likod bahay nila, kung saan natutulog yung mga kaibigan niya doon sa kubo. Pagpunta niya doon, agara naman niyang ginising ang mga kaibigan niya. Bandoy, gising! Hoy! Tanghali na oh! Tulog na tulog pa kayo ni Masoy dyan. Nako, yung mga bihag natin, nabubulok na yun. Wika pa ni Inar sa mga kaibigan niya. Subalit bigla siyang napapaupo sa bangko nang maalala niya ang matandang nagbigay sa kanya ng mutya. Pagsilay niyang muli sa mga kasama niya, napamura naman siya dahil wala na yun sa kanilang hinihigaan. Ayun na naman, pinagluloko na naman siya ng mga kaibigan niya. Makalipas ang 1 oras, pumwesto sila noon sa ilalim ng punong duhat at doon niluluto yung iba nilang mga bihag. Nar, sabi ni Mang Ronald, bukas na bukas daw may magaganap na naman na sultada doon sa basketbulan. Ang sabi lalaban daw sila eh. Wika sa kanya ni Masoy na kaibigan niya. Di nga, sinong nagbigay ng permiso para magkaroon ng laban dyan? Sagot ni Inar. Sino pa ba? Hindi yung pamangkin ni Mang Ronald, yung mayabang. Sabat naman ni Bandoy habang panay ang pagpapalaspas nito sa niluluto nito. Maganda kung ganun. May mga panlaban pa naman tayo dun eh, kung sakaling totoo yung sinasabi nyo. Sagot ni Inar habang niluluto ni Bandoy ang mga bihag nilang napanalunan. May naisip ang magkaibigan. Nar, total, masarap tong pulutan natin. Ano kaya kung puntahan natin si Mang Usting? Tugon naman ni Masoy dito sa kanya. Sino bang Usting? Yung magtutuba ng ibyok? Sagot ni Inar. Oo, Nar, yung si Mang Usting, dalhin nyo na lang dito kung wala siyang gagawin ngayon. Sabat naman ni Bandoy. Makalipas ang mga minuto, nagpunta nga silang dalawa ni Inar at Masoy sa kubo ni Mang Usting na nakatirik malapit sa sapa para bumili doon ng tuba. Kaya nakatirik malapit sa sapa ang bahay nito dahil ang tanging hanap buhay ng matandang yon, pagtutuba ng ibyok o kaong. Iyong kaong, tumubo lang yan sa masukal na lugar, di ba? Ilang sandali pa, nasipat nga nila si Mang Usting na sumalok ng tuba sa puno ng ibyok. Bungad kaagad ni Masoy dito. Ay, Mang Usting, ano? Maraming huli tayo? Parang nakatutok talaga dyan ah. Ano naman iho? Kapag hindi tayo kumakayod, aba, wala rin tayong kakainin. O siya,
Anong pakay nyo? Ba't naparito kayo? Sagot ng matanda. Sinabi nila dito ang kanilang pakay. Yun nga, bibili sana sila ng tuba. Makalipas ang mga minuto, nakakuha na nga sila ng tuba. Subalit ibinigay lang sa kanila ang tuba ng libre dito kay Mang Usting. Gano'n naman talaga kapag sa probinsya eh. Kapag kakilala mo lang hindi uso ang salapi. O Mang Usting, tutal, ayaw mo namang tumanggap ng bayad. Sumunod ka na lang sa amin. Sakto. May niluluto kaming biyag sa ilalim ng duhat. Ayun oh, nakikita mo yung may tao sa ilalim? Wika ni Inardito. Ngumisi lang naman ang matanda at sinabihan na susunod na lang siya. Ilang sandali pa, naglalakad na nga sila pabalik kung saan si Bandoy. Dala-dala nila noon ang katawan ng kawayan na naglalama ng tuba. Paglapit nila kay Bandoy, bungad kaagad nito ay, "O ano na? Ang tagal nyo. Teka, hindi nyo kasama si Mang Usting?" Wika sa kanila nitong si Bandoy. "Hindi pre. Ang sabi niya mamaya na siya susunod." Sagot naman ni Masoy. "Nako, huwag mo nang asahan yung sabi-sabi na susunod na lang. Bulok na dahilan na yan." Patawa-tawa naman ni Bandoy sa kanilang dalawa. Ilang minuto pa ang makalipas. Inumpisahan na nga nila ang kanilang tagayan. Habang masayang masaya silang nag-inuman, sipat naman nila ang sentro ng baryo, kung saan naghanda ng mga gamit ang mga tao sa basketbulan para sa laban kinabukasan. Subalit ang hindi nila napansin na yung matandang si Usting sumunod pala sa kanila. Nang masipat nila ito, dali-dali itong sinalubong ni Inar habang inayang sumali sa kanilang kasayahan. Kung hindi nyo na itatanong kung bakit ganito yung kwento na para bang wala na silang ibang ginawa kundi magsaya, mag-inuman. Dahil ayon sa pinsan ng lulo ko, ganito daw talaga sa bundok noong 1950s. Noon daw, kahit nagmamay-ari ang isang tao ng hekta-hektaryang lupain at mga tanim, ganito talaga daw yung libangan nila. Gumagala habang may dala-dalang tandang, may dalang tuba, at pupunta sa ibang baryo. Hindi gaya ngayon. Halos karamihan, ginagamit na ang mga lupain para umunlad sa buhay. Habang kasagsagan sila sa pag-inumang apat, nadapo naman ang kanilang paksa patungkol sa mga tari-tari o yung laban ng mga tandang. Ayon kay Mang Usting, may nakilala daw siya noong kabataan niya na isang ermitanyo na bumaba ng bayan taon-taon para lang uminom ng alak. Ayon dito, nakatira daw ang ermitanyong yon sa tuktok ng bundok ng Mantalinis. Bihira lang daw magpakita ang ermitanyong yon. Gawa ng piling tao lang ang nilapitan nito. Dagdag pa nito, minsan na rin siyang inaya nitong sumama sa bundok para makita din niya ang lugar na kanyang tinitiran. Nung una, pumayag daw siyang sumama dito. Subalit, biglang bumahag ang kanyang buntot nang sabihin nito kung saan bundok siya nakatira. Iyon ay ang bundok ng Murok na naroroon sa tuktok ng Mount Talinis.
Kaya natakot itong si Mang Usting dahil sabi-sabi sa kanilang lugar noon na ang bundok na yon pinamumugaran ng mga aswang. At habang nagmamasid sila, bigla namang nagulat silang dalawa nang makita nila ang antingirong dumaan sa kanilang harapan. Nababahala sila gawa ng burado ang pagmumukha nito. Nang makita nila itong dalawa, alam nila nuling hindi maglalaon. Bawian din ng buhay ang lalaking yon. At kapangyarihan na lamang ng demonyo ang nagdadala dito upang magawa pa nitong mapauwi ang biktima sa kung saan man ito nakatira. At dahil dito, bigla silang napaisip kung bakit humantong sa pambabarang ang nangyaring labanan sa Rueda. At upang paramdaman ang grupo na yon, nagbigkas sinuli ng mga usal sa hangin papunta sa grupo ng mga mambabarang. Nang matapos gawin yun ni Nuli, kitang-kita naman nila ang pagramdam ng grupo sa pinakawala nilang mga usal na paghahamon. Palinga-linga ang grupong yun sa paligid upang hanapin ang pinagmulan ng mga buhay na salita. Nang magawa na sila nitong makita, buong tapang namang tumitig dito si Nuli habang ngumingising nakatitig dito. Dahil sa kanyang ginawa, animoy nahamon naman ang grupong yon para sila'y magduelo. Danilo, hanapin mo ang bata mong si Lando. Kunin mo ang isang tandang doon. Pero, babala, huwag mo silang pasamahin dito upang maiwasan nating madamay ang mga yon sa ginawang pambabarang nun. Bulong naman ni Nuli sa kaibigan niya. Nang marinig ito ni Danilo, tumango lang naman siya at mabilisang umalis. Si Nuli noon, lumakad naman siya papunta sa grupo. At pagkarating niya sa grupong yon, sipat na sipat naman niya ang bangis ng pagtitig ng mga ito sa kanya. At nag-uwi ka ng, "Aba, sino ka para hamunin mo kami ng ganon? May maibubuga ka ba?" Wika ng isa sa mga mambabarang na may mahabang balbas at may kalakihan din ng katawan. "Bakit niyo ginawa ang mga bagay na yun sa taong nakasumpa mo? May atraso ba siya sa'yo?" Wika ni Nuli paglapit niya dito. "Alam mo, Antingero, lahat talaga ng mga sabungerong nakakalaban namin, kinitila namin ng buhay. Bakit? Gusto mo rin bang maging kagaya sa kanya?" Sagot muli ng mambabarang. "Huwag kang pakakampante, mambabarang. Baka kainin mo lahat yung mga binitawan mong salita." Paglapit sa kanya ni Danilong may dalang panlabang tandang, agad din naman niya itong kinuha at humarap sa grupo. "Oh, narito na ang itatapat ko sa inyo. Kapag natalo niyo ko, barangin niyo rin ako kagaya nun." Wika ni Nuling nakaharap dito. Nang marinig yun ng mambabarang, ngumisi lang naman ang mga itong nakatingin sa kanilang dalawa na parabang nakatatak sa isip nila na madali lang nilang magapi si Nuli. Kaagad ding pinakita sa kanila ng mambabarang ang tandang na ilalaban
nang siyang hindi inurungan nilang dalawa. Ilang minuto pa ang makalipas. Inantay na nilang dalawa ang grupong makakalaban nila. Hindi kalaunan, tuluyan na rin nilang nasipat ang grupo na pumasok sa gate ng ruweda. Pagsipat ni Nuli sa taong magbibitaw sa tandang nito, nakita niyang may nakapulupot sa hinlalaki ng paa nito na isang talandrong yari sa kaliwa. Kulay pula yun at may halong itim. Nang makita ito ni Nuli, doon niya nakumpirmang kapag matablan ang pambato niya dito, matik, maging siya ay hindi nito sasantuhin. Kaya't kaagad siyang nagkarga ng bakod at puder para kung sakaling matalo ang pambato niya, hindi ito makalusot sa kanyang mga pananggalang. Ngunit bago yon, kailangan mo nang dumaan ang demonyong yon sa bangis ng kanyang taglay-taglay. Nuli, tinawag ka na ng sentensyador. Simula na raw ang laban. Bulong sa kanya ni Danilo. Habang kakatapos lang niyang magkarga ng mga usal, kaagad naman silang lumapit at ganon din ang kalaban. Pagharap nila sa tatlong mambabarang, amoy na amoy nila sa katawan ng mga yon. Ang amoy na parabang nanggagaling sa isang bulok na karne na pinaghalong putik sa kanal. At bukod doon, nababalot din ng sumpa ang hawak nitong tandang laban sa kanyang pambato. Paghudyat ng sentensyador, nahuli namang nagbitaw si Nuli. Nang mabitawan na ang dalawang pambato, nagulat naman siya nang maghagis ng tilang itim ang kalaban banda sa gitna ng paglalabanan ng mga manok. Pero hindi naman nababahala si Nuli dito. Gawa ng alam niyang makakaya niya ito. Ngunit sa hindi inaasahan, tila ba hindi nakita ng pambato ni Nuli ang kalabang itim na manok. Dahil kapag sinugod ito ng kalaban, wala man lang itong pag-ilag. Wala na. Kinalabit siya noon ni Danilo kung ano ang nangyayari sa manok niya. Pero maging siya, hindi niya alam. Dahil nakarga na rin niya ang mga pananggalang dito. Kaya't ang huli na lang niyang alas ay ang pasapiin ang mga anino ng bubuyog. Nang maisip niya yon, dali-dali naman siyang nag-uusal. Pero sa paglitaw ng sinandalan niyang abilidad, ay hindi rin umubra sa lakas ng sabulag ng kalaban ang anino ng mga bubuyog. Hindi matukoy kung saan nagtatago ang pinagmula ng lakas ng kalaban. Kunting-kunti na lang, mababasag na ang baluting inilapat niya dito. Ngunit wala siyang ibang magawa para magapi ang kalaban ng mga oras na yon. Nang bigla niyang maisip ang sinabi sa kanya ni Manong Duming ang bawat kahinaan ng kaparihan niya ng taglay. Habang walang humpas na binugbog ang kanyang pambato, napangisi lang noon ang kalaban. Nang makita nito ang pangontra laban sa kanya. At dito,
Lumabas naman siya ng ruweda upang humanap ng bagay na maari niyang sindihan. Pagkakita niya sa tuyong bulaklak ng tipulo, agara naman niya itong dinampot sabay balik sa loob. Pagpasok niya sa loob, agara naman niyang sinindihan ang nakuha niyang bulaklak. Dahilan para maglikha ito ng makapal na usok sa loob. Hindi naman yun pinapansin ng mga tao dahil sa kanilang lugar kapag may tuwing sabong, kanya-kanya yung diskarte upang masumpa ang bawat karga ng mga sabongero. Nang ginawa yun ni Nuli, biglang nagulantang ang kalaban. Nang biglang kinuyog ang kalaban sa mga tinawag niyang mga anino at walang awang pinaglalaruan ang kalaban. At doon napagtanto ni Nuli na maaring may mutyali ng bubuyog ang kalaban at may ganong kalakas na baon-baong sa bulag. Isipin niyo ha, ilang taon nang namamayagpag si Nuli sa bertud na yon. Ngunit may isang nilalang na magpamulat sa kanya na may kahinaan din pala ang kanyang tangan. Pero dahil sa talino at gabay ng ermitanyo sa kanya, nanaig pa rin siya sa laban. Panalo pa rin si Nuli kahit hindi na halos mapaniwalaan ng mga tao. Paglabas nila, halos pinagkumpula naman sila ng mga tao kung nagkasugat din ba yung pambato niya. Upang hindi na maghinala ang mga tao, sinabi na lang niyang, oo, nagtamo din ng malulubhang sugat ang kanyang pambato. Pero ang ginawa niya, ipinatago niya ang tandang kila Danilo upang hindi na ito masilayan pa ng mga tao. Ngunit habang nag-usap silang dalawa ni Danilo, may isang lalaking nakatalukbong ng itim na kasuotan na huminto sa kanilang likuran. At paghinto nito, nag-uwi ka ng, nakaya nyo ngang masulutan ang ginawa kong pambabagat. Pero may isa sa inyo ang paglalamayan ngayon. Uwi ka nito. Sabay lakad ng napakabilis. Susundan sana ito ni Danilo. Ngunit hinawakan ni Nuli ang manggas ng kanyang damit habang nagwiwika ng, "Huwag mong gawin yan, Danilo. Isipin mo, baka isa lamang itong patibong ng kalaban." Nang marinig ito ni Danilo, huminga lang naman ito ng malalim habang nakatitig ng napakasama sa lalaking naglalakad. Dahil alam nila kung sinong tinutukoy kung paglalamayan. Nang biglang makasalubong nila ang kasama nilang si Lando na naglalakad, pagkakita nila dito, nagkatinginan sila ni Danilo dahil nakita nilang may masamang aura ang bumabalot sa katawan nito. Nagtataka din sila dahil wala na itong suot-suot na tsinelas. Kaya't nilapitan nila ito habang tinatanong ng, "Lando, anong nangyari sa'yo? Bakit palakad-lakad ka ritong walang suot na tsinelas? Sila Buning ba? Nasaan?" Tanong ni Danilo. Ngunit
Nagtataka sila dahil bakit palagi itong nakatingala sa langit at hindi sumasagot sa kanilang mga tanong. Dahil sa mga nakita ni Nuli, kinutuban siya. Maigi niyang pinakiramdaman ito. Nang bigla siyang mapamura, nang malaman niyang biktima ng isang tigalpo ang kaibigan niya. Dali-dali niyang tinanggal ang tigalpong yon, gamit-gamit ang mga buhay na salita, sabay haplos sa pagmumukha nito. Nang ginawa niya ito, doon pa lamang naalimasmasan ang kaibigan niya, habang tumititig sa kanila at naglalaway. Sumagot naman ito sa kanilang tanong, kaya't dali-dali itong dinala kung saan sila Manong Duming. Pagdating nila sa kinaroroonan ng mga ermitanyo, nakita nilang naroroon na ang lahat nilang mga kasama, pati na ang tiyuhin niya habang nag-iinuman, maging ang ama ni Nuli. Nang makita sila nito, wala namang kakaiba sa tingin ng mga yon kay Lando, maliban lang kay Manong Duming at Mang Carpio. Nang makalapit na sila dito, bumulong naman ang matanda ng, Sinong bumarang sa kasama natin? Bakit nakita ko ang marka ng barang sa kanyang katawan? wika ni Manong Duming sa kanilang tatlo. Nang marinig ito nila Nuli, dahan-dahan naman nila itong tinanong ukol sa kanyang mga naramdaman. Sa pagtatanong nila Buning, Lidyo, sinabi ni Lando nang ang una nilang inilabang tandang ay natalo. At doon nagsisimulang mag-iba ang pakikitungo ni Lando sa mga kasama nito. At ang duda ni Nuli, nakalaban ng mga kasama niya ang mga mambabarang. Kaya't hinayaan lang nila ito, sa pag-akalang nagalit lang ito dahil naipatalo nila ang manok. Nang marinig ito nila Nuli at Danilo, sakto naman ang pagtayo nila, biglang natumba si Lando habang naglalaway ng napakatindi. Kaya't ang sabi nilang dalawa sa ermitanyo, Manong, kayo na ang bahala rito. Sundan namin ang mga demonyong yon. Wika niya habang mabilisang tinungo ang labas ng sabungan. Paglabas nila ng sabungan, doon na sinimulang hanapin nila Nuli ang bumarang kay Lando. Dahil magdidilim na, pinili niyang gumawa ng ritual upang ramdamin ang mga babarang sa paligid, sa pagbakasakaling hindi pa ito nakalayo sa lugar. Ngunit wala siyang naramdaman sa lugar, kaya't ang sunod niyang ginawa, usalin ang mga dasal na natutunan niya sa libro ni Manong Duming. Nang magawa niya ang mga bagay na yon, doon na lumakas ang kanyang pang-amoy, na gaya ng isang mabangis na hayop. Nang maamoy niya ang daang papunta sa gubat, agara naman siyang tumakbo ng napakabilis habang nakasunod sa kanya si Danilo. Danilo, sundan mo lang ako. Hanapin natin ang bumarang sa kasama natin. Sige Nuli, nakabuntot lang ako sa iyo. Gawin natin ang lahat. Sagot naman sa kanya ni Danilo. Hindi hahayaan ni Nuli na isa sa kanilang mga kasama ay papanaw
dahil sa mambabarang na yon. Ilang minuto pa ang nakalipas. Napansin nilang sumuot sa malawak na tubuhan ang amoy niyang hinahanap. Dahil sa gusto nilang mapanagot ang mga mambabarang na ginawa sa kanilang kaibigan, pinasok pa rin nila ang tubuhan na yon. Ang akala nila, nasa gitna ng tubuhan na nirahan ang mga mambabarang. Subalit nang makarating na sila sa dulo ng tubuhan, may nakita ulit silang makapal na kagubatan. At ang gubat na yon, may nakita silang mga asong itim na pagala-gala habang paatras na lumalakad. Alam nilang mga bantay na sigbin ang mga yon sa mga barang. Kaya't nagkarga sila sa kanilang mga katawan ng mga sabulag upang hindi sila magawang makita o matunugan ng mga sigbin na yon. Sa patuloy nilang paglalakad, nakasipat na nga sila ng 3 kubong nakatirik sa gitna ng gubat na may mga sulong nakasindi sa bawat isa dito. At habang papalapit sila ng papalapit sa kubong yon, nakarinig sila ng mga taong animoy nagdadasal na para bang sumasambit sa mga demonyo. Nuli, ito na siguro ang pugad ng mga mambabarang. Narinig ko sa kanila ang mga inkantasyon na panig sa kaliwa. Humanda ka dahil marami pala sila dito. Wika pa ni Danilo sa kanya. Ilang saglit pa. Laking gulat nilang dalawa nang makasilay sila sa bakura ng isang kubo ng mga taong hubot-hubad habang basang-basa ng langis ang mga katawan nito. Bali na sa 6 yon. Habang nakaluhod sa gitna ng mga itim na kandila na nakapaikot at nakatirik sa mga ito. At nakaharap ang mga yon sa isang ribultong may wangis sa isang demonyo. Ang akala nila, purong mambabarang ang mga yon, subalit may mga aswang din pala sa grupo. Dahil habang nagdadasal kasi ang mga yon, panay ang pag-ungol ng 3 habang nakatingala sa sikat ng buwan. At habang yung 3 may hawak-hawak na mga garapon na sa palagay nila mga gamit na insektiyon na mga mambabarang. Dahil sa mga nakita nilang dalawa, umusok naman sa galit ang kanilang mga sarili. Nakatatak noon sa kanilang mga isip na hindi nila bubuhayin ang mga nilalang na nagtatangka ng masama sa kanilang grupo. So mga kaermitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang ating video, huwag nyong kalimutang mag-like. Dahil mahaba-haba pa ang kabanatang yon. Dahil mahaba-haba pa ang kabanatang ito. At marami pang mga pangyayari na sobrang napakatindi kumpara sa laban nila sa grupo nila Waring. At upang hindi kayo maboring, idugtong natin dito ang kwento ni Inar. Yung ang tulong ng isang ermitanyo. Maut Talinis. Pasok. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Inar. Taong 1956. Maut Talinis, Negros Oriental. Nang marinig ng mga kasama ni Inar ang kwento ni Mang Usting, hindi nila maiwasang matakot dito.
Sino namang pangalan ng ermitanyong nakilala mo, Manong? Nangangatog na tanong ni Inar. Nang marinig ng matanda ang sinagot niya, napatitig naman ito sa kanya habang nagwiwika ng, "Hindi ko siya kilala, Dong. Nagmula nung tinanggihan ko siya, hindi ko na ulit nakita dito sa bayan ang matanda. O siya, mauna na ako sa inyo. May kalabaw pa akong kailangang ilipat ang pwesto." Sabay paalam nito dahil nga inabot sila ng hapon sa lugar kakainom. Habang naiwan silang tatlo, hindi maiwasang mapaisip nitong si Inar na yung matandang nagbigay sa kanya ng pambihirang tsak ang pinaghinalaan niya, na yun din ang ermitanyong nakita ni Mang Usting. Pero ang ipinagtataka niya, paanong buhay pa rin ang matanda? Gawa ng bata pa lamang itong si Mang Usting nang masilayan na niya ang matanda. Tapos ngayon, ang tanda na rin ni Mang Usting pa, dahil pareho silang nalalasing ng araw ding yun. Kaya't kinagabihan, pinili na lang nitong si Inar na matulog na lang. Kinabukasan, maaga pa siyang pinuntahan ng mga kaibigan niya sa kanilang bahay. Paglabas niya ng bahay, nakita niya sila Masoy at Bandoy na nakaupo sa ilalim ng punong bangalanga. Kaagad naman niya itong nilapitan at tinanong kung anong pakay ng mga ito. "Oh, nakalimutan mo na ba yung sinabi namin sa'yo kahapon? May laban ngayon sa may patag. At gaya ng sinabi ko, may mga tandang sila Mang Ronald na ilalaban ngayon. Ang balita, sa pamangkin niya yung mga yan galing ibang bansa." Sagot ni Bandoy dito sa kanya. Sinabi naman ng mga ito na oo, meron daw silang tag-isang tandang na ilalaban. Makalipas ang mga oras, sumapit na nga ang 10:00 ng umaga. Sipat na nila noon ang unti-unting pagdami ng mga tao sa may nasabing basketbulan na hindi na semento. Kaya't dahan-dahan na silang naglalakad noon habang bitbit ni Inar ang isa niyang panlabang tandang. Paglapit nila, sakto namang nagsimula na ang sultada at may ilang taga-baryo na silang nakitang lumalaban sa mga dayo. Pagkakita ng kababaryo nila sa dalang tandang nila Inar, halos napatakip naman yon sa kanilang mga bibig habang pahigping tumatawa. Alam nila Inar na sila ang pinagtawanan nito dahil mga manok pangkatay lang naman ang kanilang dala-dala. Yung tipong Tagalogin kung tawagin sa Tagalog. Pagkarating nila Inar sa may puno ng talisay, agad naman niyang itinali doon ang tandang dahil hindi talaga siya tinitigilan ng mga kababaryo niya. Mas lalong nainis itong si Inar nang dumating ang isang kababaryo niyang pinakaayaw niyang makasalamuha na yung nagngangalang Ronald. Yung dala kasi niyang tandang, wala talagang kaporma-porma. Kapag pinagmasdan mo ito sa malayo, animoy mga tuyong dahon ang mga balahibo nito. Nung nilagay niya ito sa lupa, akala mo takot ito sa lahat ng mga tandang sa kanyang paligid. Gawa ng ang lakas din ng mga tunog ng mga manok doon. Ayon kay Inar, napakalakas ng sultada noon, partikular sa bayan ng Dawin at Bakong. Dahil ang mga panahon na ito,
bago pang lumaganap ang mga manok na galing Texas. Kilala ang mga lahi na yan dahil sa mga magagaling na Amerikanong nagpalahi ng mga ito. Kadalasan sa nagwawagi sa sabungan noon ay ang ganong klasing manok dahil matindi itong umatake kumpara sa pangkaraniwang na mga tandang. Kaya ganon na lamang pinagkansawan itong si Inar. Dahil ang ipinanlaban nila ay alam nyo na. Hanggang sa magpasya ang kanilang grupo na iunang ilaban ang tandang ni Inar. Kontra naman doon sa mga dayo. Sa ulutan pa lang, grabe na ang pangkakansyaw ng mga tao sa kanila. At ang masakit pa nito, kababaryo lang niya ang nagtrato sa kanila ng ganon. Subalit naging pabor naman ito sa makakalaban nila Inar. Gawa ng wala yung imik subalit. Ramdam nila na nagagalak din ito nang makita kung papaano paglaruan ang pambato niya. Subalit kabaliktaran ang nangyari hanggang sa pumasok na sa ruweda ang tatlo. Habang si Inar ang humawak sa tandang. Paglapag ng tandang sa lupa, makikita mo, animoy hindi ito lalaban. Pero ang hindi alam ng lahat, inilagay ni Inar sa tari ng kanyang pambato ang bigay ng matandang ermitanyo. Paglapag ng tandang, tumalikod lang naman siya habang lumakad papalabas ng ruweda. Pagbalik niya ng tingin, doon niya muling nakita ang ipinamalas na galing ng kanyang pambato. Kahit ilang bisis na niyang nasilayan ang ganong laban, namangha talaga siya dahil hindi lumaban ang kanyang tandang kapag nasa lupa. Ang laro nito, puro paitas, at yung kalaban naman, palingalingalang ito sa ilalim habang nag-aantay ng pagkakataon upang lalapag yung kanya. Hanggang sa mabagot na lamang ang kalabang tandang. Sa muling paglipad ng tandang ni Inar sa ere, ay bigla itong sumama sa itaas. Pero sa pagbagsak nito, bigla na lang yung natumba habang nangingitim ang pagmumukha. Paglapit ng sentensyador, nakita nilang sa kili-kili ang tama nun. Nang makita ng mga tao ang pagbagsak ng kalaban, may sumisigaw pa noon na isang matanda habang tumatawa.